Alam naman natin na ang marketing analytics ay proseso ng pagkuha, pagsusuri at pag-interpret ng marketing data. Hi everyone! Today pag-uusapan naman natin ang types of marketing analytics at ang kalagayan nito. The first type of marketing analytics is descriptive analytics. Ano nga ba ang descriptive analytics? Ang descriptive analytics ay ang paglalarawan ng nangyari base sa historical data. Halimbawa, maggawa ng monthly sales report o pag-analyze ng website traffic. Layunin nito ang malaman kung ano ang nangyari dati. Ikalawa, diagnostic analytics. Dito naman, hinahanap kung bakit nangyari ang isang bagay. Tinitignan ang historical data para malaman ang dahilan ng pagbabago o problema. Layunin nitong sagutin ang tanong na bakit nangyari ito. Halimbawa, bakit mataas ang bounce rate ng website? Baka kasi mabagal mag-load o hindi mobile friendly. Ikatlo, predictive analytics. Dito naman, gumagamit ng historical data, statistical models para hulaan ang mangyayari sa future. Layunin nito mag-predict ng trends at behavior ng customers. Example, base sa mga nakaraang data, baka mag-drop ang sales next month. O kaya, posible na umalis ang ilang customers. Naunawaan ba? Kung gayon, tumungo na tayo sa pang-apat. Ang prescription analytics ay mas advanced ito sa predictive analytics. Hindi lang ito nagpe-predict, nagbibigay din ng mga rekomendasyon kung ano ang dapat gawin. Layunin nitong sagutin ang tanong na ano ang dapat kong gawin. Example, para maiwasan pagbaba ng sales, maglunsad ng discount promo next month. Nakatuon ito sa pag-aaral ng ugali ng mga customers base sa kanilang interactions sa brand, gaya ng website visits, app usage, o purchases. Layunin naman nito maintindihan kung paano nagde-decide ang customers. Example, lagi silang bumibili tuwing may free shipping promo. Ang Customer Lifetime Value o CLV analysis ay sumusukat sa kung magkano ang total revenue na pwedeng makuha ng isang business mula sa isang customer sa buong relationship nila. Layunin nitong alamin kung alin sa mga customers ang pinaka-loyal o pinaka-profitable. Example, si Customer A ay kumita ng 10,000 pesos sa atin bawat taon, kaya dapat siyang alagaan. Ngayon na naunawaan na natin ang different types of marketing analytics, pag-usapan naman natin kung bakit ang marketing analytics ay mahalaga. Sa modern marketing ngayon, sobrang importante ng accurate data. Bakit? Kasi pili na lang ang mga customers, hindi lahat ng ads pinapansin. Kaya dapat alam ng brand kung kanino, kailan at saan ipapakita ang tamang ad. Kaya ang marketing analytics ay nakakatulong sa pagbuo ng desisyon ng isang business. Hindi lang para mapukaw ang interes ng mga mamimili, kundi pati na rin lumagko at makilala ang isang negosyo. Naunawaan mo na ba? Kung ganon, hanggang dito na lang ang video. Paalam!